Ako nga po pala si Gloria Anacas Casa at welcome sa bagong episode ng Luminis. Ang topic po natin ngayon ay medyo seryoso. Pero syempre, may konting kalokohan. At ako naman po si Princess Lucia. At alam niyo ba mga kalulog na ang simpleng pag-share ng content online ang araw magdulot ng problema? Lalo na kung wala kang kumpiso mula sa may-ari ko. Parang mapiso ka, moment lang diba? Balik sa'yo, Chloe at Isang binatilyo pulis akto ng copyright infringement na naakto kuha ng isang vlogger. Adjo, anong balita dyan? Maraming salamat, Agatha. Narito po ako ngayon sa mataas na paaralan ng gubat upang tanungin ang suspect. Kuya, bakit mo po nagawa yun? Huwag mo kong bidyoan! Huwag mo kong bidyoan! You are not allowed! Dapat para sa'yo! Mabriso ka. ano nga ba ang copyright infringement? Ang copyright infringement ay paglabag sa mga karapatang nakasaad sa copyright law. Ito ay ang nangyayari kapag ang isang tao ay ginagamit, kinokopya o binabago ng kaunti ang isang orihinal na likha tulad ng musika, libro, teksto at iba pa na walang paintulot sa may-ari nito. Alam mo ba na kapag ikaw ay lumabag sa mga karapatang nakasaad sa copyright law, ikaw ay maaaring parusahan. Kaya wag mo nang angkinin ang pagmamayari ng iba upang iwas problema. Infringement ay nangyayari kapag ginamit ng ibang user ang isang nakaka-copyright na material ng walang pahintulot, katulad ng pagkopya, pagbabahagi, pagbabalabas o pag-aangkop nito ang walang pahintulot. Ito ay ang paggamit ng walang lisensya at hindi sa pagsunod ng mga inintuntunin ng fair use. Paano ba natin mapipigilan ang copyright infringement? Well, maraming paraan para maiwasan natin ito tulad ng pagkuha ng permiso mula sa may hawak ng copyright. Kinakailangan din natin magbigay ng credit sa may-ari ng copyright kahit na lisensado ito para sa muling paggamit at mga ibang paraan pa kagaya ng paggamit ng sariling content at pag-intindi at paggamit ng fair use na nagbibigay ng limited access sa mga copyright kahit na wala ng permiso. Upang makaiwas sa copyright infringement, laging i-verify ang copyright status ng isang gawa at kumuha ng pahintulot o lisensya mula sa may-ari bago ito gamitin. Gamitin ang mga gawa sa public domain o sa may lisensya sa Creative Commons na particular na dinisenyo para sa libreng paggamit at pagbabahagi. Dagdag pa, bigyan ng tamang pagkilala at pagbanggit ang orihinal na may akda kapag ginagamit ang kanyang gawa kahit na ito ay may lisensya para sa libreng paggamit. Na maraming paraan upang maiwasan ang copyright infringement. Sa paggawa ng content, mahalagang maging responsable at iwasang gamitin ang gawa ng iba nang walang paintulot. Sa simpleng pag-alam sa mga tamang hakbang, maiwasan natin ang mga legal na problema at may papakita ang respeto sa mga orihinal na tagalikha. Una, gumamit ng mga materyales na may paintulot. Siguraduhin ang content na ginagamit ay may tamang lisensya o nasa ilalim ng Creative Commons na maaaring gamitin ng libre. Pangalawa, lumikha ng sariling content, gumawa ng orihinal na materyales upang hindi magamit ang gawa ng iba nang walang paintulot. Pangatlo, magbigay ng tamang kredito, laging kilalanin ng may-ari ng content kapag ginamit ito sa iyong proyekto. Pang-apat, basahin ang mga patakaran o lisensya. Alamin ng mga kondisyon ng paggamit ng materyales, lalo na kung gagamitin ito sa komersyal na layunin. Panglima, gumamit ng mga tool para sa copyright-free content. Maghanap ng mga platform tulad ng Unsplash o Pixabay na nag-aalok ng libreng content na walang copyright. At pang-anim, humingi ng pahintulot kapag walang malinaw na lisensya, makipag-ugnayan sa may-ari at humingi ng pahintulot bago gamitin ang kanilang gawa. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maiwasan natin ang anumang legal na isyu at magiging responsable kang tagapaglikha. Ang aking opinion sa copyright infringement.
Ito ay ang paggamit, pagpapalaganap ng isang gawa ng tao na walang paalam o permiso. Sa panahon ngayon, marami nang nangyayaring ganito. Mahirap man mapuksa, ngunit sana tayo na lamang ang mag-alam kung ito ba ay gawa ng isang mabuting tao o gawa ng isang masamang elemento. Mayroong itong kaakibat na batas o kaparusahan kapag ika ay lumabag dito. Kaya sana magbigay ng credentials kung saan galing ang iyong kinuhang ideya o magpaalam bago ito gamitin o gayahin.